Hello, hello, hello! Nandito na naman ang inyong domestic helper dito sa Singapore. So, ako ngayon pala ay maglilinis ng bathroom ng alaga naming mga kiddos. Ito pala yung aming araw-araw na routine. Pagkatapos magkape, magayos ng baon ng mga bata, tsaka maya-maya pag umalis na sila ay maglilinis na kami ng buong bahay. Pero hindi naman siya nakakapagod kasi linisan mo lang naman. Pero carebells lang, di ba? Kasi tayo naman ay nagtatrabaho bilang domestic helper kaya wala tayong karapatan na mag-react na ganito, ganyan, ganito, ganyan, di ba? Kasi ganyan po talaga yung ating trabaho. Kaya ito po yung aming trabaho sa araw-araw ay naglilinis ng bathroom, naglilinis ng mga sa sahig, sa mga office, sa kwarto, ganyan po. Ito muna, tingnan nyo po muna kung paano pa akong maglinis. Ganito po. Akit-akit po tayo dyan kung anong gagawin natin. O sige, may enjoy kayo sa aking ipapakita. O, di ba? Hindi naman mahirap, guys, yung trabaho ko. Pero kapag gabi, diyan mo mararamdaman yung lahat-lahat ng sakit na, kung ano-ano na pinangagawa mo sa araw-araw. Kasi kapag humiga ka ng gabi, parang ayaw mo nang gumising ng umaga kasi sa sobrang pagod ng katawan mo. Pero wala kang magawa kasi umaga na, babangon ka na naman, magkakape, at saka go back to, kuskus na naman tayo ng inidoro dito ng mga amo natin. Kaya sige lang, guys, kasi ito talaga yung ating gawain sa araw-araw, di ba? Kaya kayod lang ng kayod kahit na nahihirapan na, tuloy pa rin yung buhay. Kasi wala pa tayong ipon at saka wala pa tayong wala pa tayong pinatayo. Kaya sige, laban muna tayo, guys. Kahit na may problema naman ako ngayon kasi kinausap kasi ako nung nakaraan ng aking amo na sabi niya sa akin, pwede ba kitang makausap? Okay, sabi ko, okay ma'am, sabi ko ganun. Kasi matagal ka na dito sa amin pero yung trabaho mo not working. Oh! Not working pa yan yung trabaho na ganyan. Ako na nga palagi nga stress sa anak niya. Tapos, ano-ano na yung ginagawa ko dito sa may bahay niya. Pagod na nga ako. Tapos sasabihin niya sa akin na not working. Ay, naku. Pero yung sabi ko sa kanya, okay ma'am, wala na akong maraming salita sa kanya kundi ganyan na lang, guys, kasi ayoko naman na ano mangyari, di ba? Kasi wala naman tayong karapatan na react. Pero mayroon naman po tayong karapatan kung hindi naman po sa tama. Pero sa akin, ayoko na kasi na maraming salita. Pero kaya sabi ko sa kanya, okay, sige, magpa-transfer na lang ako. Sabi ko ganun. Ayoko naman kasi na umuwi ng Pinas, guys, kasi alam mo, wala pa naman tayong ipon. At saka ilang months pa lang naman ako dito sa Singapore, diba? Kaya naisipan ko na magpa-transfer na lang uli ako. Kasi kailangan ko pa talagang mag-ipon ng pera para pag umuwi ako sa dyan sa Pilipinas ay meron naman akong ipon-ipon kahit kaunti. Kaya sabi ko sa kanya, magpa-transfer na lang ako kahit papaano. Makaipon pa ako kahit ilang buwan na lang. Makaipon-ipon lang ako saglit at saka yun, mag-decide na ako kung ano yung plano ko sa aking buhay. Kaya patuloy pa rin akong lumalaban, guys, kahit na ganyan. At saka pinapatatag ko yung sarili ko kahit na ganyan na, kinausap na ako ng amo ko. Pero laban pa rin, tuloy pa rin yung buhay. Pero hindi pa rin natin maiwasan na iniisip yung ganyang mga bagay, di ba? Kasi kapag may problema ka, hindi mo talaga hindi mo talaga maiisip na sige, okay lang kasi meron pa. Pero kasi minsan kapag natutulog ako, hindi ka rin makakatulog ng maayos kasi syempre marami kang iniisip. Pero okay lang, sige, laban lang po tayo. Tsaka marami pa namang oportunidad na madadaanan natin. Kaya sabi ko sa isip ko, sige, okay na kasi
maghahanap naman ako ng bagong employer at sana makahanap ako ng bagong employer ko na okay na, tsaka magstay na ako ng matagal, ayun na, tsaka mabait, ganun, di ka naman mahirapan sa trabaho mo, kaya lagi ko na lang dinadasal nung simula na kinausap ako ng aking employer ay inaano ko na lang yung sarili ko na sige, kaya mo yan, laban lang, kahit anong mangyari kasi may pangarap ka, tsaka may goals ka pa kung bakit ka nag-abroad. Kaya sabi ko nga, mahirap talaga ang buhay ng abroad kasi hindi mo rin malalaman kung ano yung mano mo dito sa ibang bansa, kung ano yung pagdadaanan mo. Kaya dito na ako sa aking realidad, kaya harapin ko na lang siya ng buo. Kaya bibigyan ko na lang yung sarili ko ng oras, ganun, at saka ayaw ko nang mag-stress kasi makaka-epekto lang yun sa trabaho ko. Kaya ganun, habang nandito pa ako sa bahay ng aking employer, habang hindi pa ako nakahanap ng bago kong employer, ay inaano ko na lang yung sarili ko, nililibang ko na lang, at saka hindi na ako nagtrabaho na ako ng trabaho para hindi ko na maisip yung sinabi sa akin ng aking employer. Kaya habang may oras pa ako ay tinano ko na lang sa aking trabaho dito. Kaya kayo, kung ganyan naman yung mag-ano sa inyo, mangyari, sige, tuloy lang yung laban, wag kang susuko. Katulad sa akin, di ba? Sabi ng kasama ko dito, pwede ka namang umuwi kung gusto mo. Kasi kung gusto mo namang umuwi, pwede ka naman makauwi. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, lalaban pa ako, ipatuloy ko pa yung pangarap ko kahit na nahihirapan na ako, at pagod na ako. Nandito na kasi ako sa Singapore, kaya itutuloy ko yung laban ko na inuumpisahan ko, at saka harapin ko siya ng buo. Kaya ganyan, kaya nagchat ako sa aking agency na sabi ko, kung ano man ang desisyon ng aking amo ay okay na, kasi magpapalipat naman ako, at saka harapin ko naman yung bago kong amo, at saka bagong naman tayo guys, bagong bago naman tayong environment. Ay naku, sige, pero okay lang. Kaya patuloy lang tayo sa ating laban kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin, di ba, sa araw-araw. Kaya ano naman yung mangyayari sa atin kinabukasan. Pero sa akin, harapin ko siya ng buo, at saka inano ko talaga yung sarili ko na maging malakas para makayanan ko ang lahat-lahat. Kaya kayo rin guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi kapag tayo po ay sumuko, at tayo po ang matatalo. Kaya huwag nyong harapin nyo ng buo ang inyong problema, lalo na sa akin kasi mag-isa kasi ako dito, wala akong pamilya dito sa Singapore, diba, ganyan. Kaya sabi sa akin, sa sarili ko, sige, laban lang tayo. Kaya kahit ganito na yung nangyayari sa akin dito, pero patuloy pa rin akong na lumalaban. Kaya ganyan, sige, panoorin nyo na lang po yung video ko. Thank you for watching po talaga, kung nakarating po kayo dito sa video na ito, at saka sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, tsaka para po rin na makatulong rin po sa akin, kasi kahit pa paano ay naman po ako ng aking followers. Kaya thank you po sa lahat na nagsuporta sa akin, at saka nagsubaybay sa aking video. Thank you so much po. Thank you for watching. Ito na lang po muna. Ipapakita ko po sa inyo ang aking susunod na gawin. Okay? Thank you. Bye. God bless. And ingat po palagi.